Tapos then boxing tayo. Ito na ang huling hininga ng anti-Sara Duterte impeachment plot. Matapos ang ilang buwan ng pagpupursige ng mga bumabatikos, tila nagtatapos na ang kanilang pag-aambisyon. Breaking news po natin, ang planong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay formal nang ang natigil dahil wala nang gustong pumirma sa nasabing resolusyon. Noong una, marami ang tila nagkaka-interest at tila nagkakaisa para sa impeachment, ngunit ang momentum ay tila naging isang nganga. Nakuha nating impormasyon, marami sa mga congressman na dating sumuporta ang ngayon ay umaayaw na. Bakit? Ayon sa ating source, napatunayan na ang aligasyon laban sa SC ay mahina at walang sapat na ebidensya para madiin siya. Bukod dito, ang pag-amin daw ni Representative Luis Tro ang nagbigay ng huling hatol. Sinasabi na sinubukan na raw niyang kausapin ang iba pang miyembro, ngunit tila natatakot na silang sumugal sa politika. Ayaw na nilang madamay sa isang planong tila patungo na sa pader. Ang backlash mula sa publiko ay tila naging isang malaking banta sa kanilang mga ratings. Dahil dito, ang dating matunog na impeachment ay naging isang memorya na lamang. Isang malaking tagumpay ito para sa kampo ni Sara at malaking kahihiyan para sa kanyang mga kalaban. Ano sa tingin nyo? Tapos na ba ang laban? I-comment ang inyong opinion sa baba at mag-subscribe para sa marami pang updates. Paki-like na rin ang video na ito. Salamat! Franklin Drilon, na kung sakaling makalusot si VP Sara, sigurado presidente na siya sa 2028. Pero, panoorin natin. Good morning, Corina. Thank you for Yes. inviting me this morning. My Opo. first time. Your first time? Yes, yes. Well, we're only on our third day. We heard you. Yeah, welcome sir. Good Thank morning, you good for coming. Good Welcome morning. po. Okay, maaga rin po kayo gumising. Amaga, medyo may edad na tayo, kaya kukunti na lang ang oras sa patulog. Sir, hindi daw totoo yan. You still have to have 8 hours. Okay, yes. Regardless of age. I have no problem sleeping. Okay. Yeah. It's the waking up. Baka wala kang flood control project kaya masarap ka matulog, Sento. Kasi balita ko yung hindi lang natutulog na maayos ngayong mga panahon na to, yung mga contractor at yung mga ang tawag dito, mga allocables. Merong mga program of appropriation. Sila lang yung mga hindi nakakatulog na yung mga panahon na to. Paano? Sabi nila, mas maganda daw yung mas maraming gising kesa yung hindi ka na gumising. Ano ba yun? Paano nga ba yun? Kung hindi ka magising sa alarm, tawagin mo na yung doktor. Correct. Okay. Is it normal that Filipinos are just, or the news people maybe, or the political class, na mahilig pong magmarites, magchismisan tungkol sa sino kaya ang susunod? But anyway, let's talk. And thereby, they're very interested with the impeachment process dahil nga VP Sara is a front runner. Well, sabi nga nila, mamaya pag-usapan natin, neck and neck na sila ni Raffy Tulfo sa isang exclusive survey. So sir, ganun po ba talaga? Even during your time, talagang ayaw maghintay ng tao? Yun ang problema. Exclusive survey. Yung mga survey na yan, saan ipapakita na neck and neck na sila nito si Raffy Tulfo, neck and neck na sila nito si Leni Robredo. Kalokohan yung mga survey na yan. Kalokohan yan eh. Higa nga, bayad yung mga survey na yan. Kaya kung ano man ang ilalabas nila dyan, favorable doon sa mga nagbayad sa akin. Hindi ho yan ang totoong sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Kaya wag ko kayo basta-basta maniwala sa mga survey na magsasabing neck and neck na sila ni ganito, neck and neck na sila ni ganyan, nakakahabol na si ganito. Si VP Sara, umaga, tanghali, gabi, merienda, madaling araw, laman ng pahayagan, na kung saan puro paninira. Wala akong positibo ha. Ngayon gusto nilang ipakita, ayan, sa paninirang ginagawa nila kay Sara, yan, bumababa na si survey. Yung mga dating may gusto sa kanya, nagpupunta na kay Raffy. Napakalaking kabalbalan. Well, hindi lang po dito sa atin. Kahit saan po tayo pumunta, I am sure maaga pa lang, 2 taon pa lang, pinag-uusapan na. Sa Amerika, pinag-uusapan na ngayon. And yet their elections is 3 years Ay, from now. oo. Kaya pinag-uusapan ngayon dahil yan ang buhay ng ating mga kababayan, yung kanilang involvement
dun sa proseso ng halalan. I think lalo na kung may problema, no? Kung alam mo yung maraming protesta, Oo. like some say they can't wait na mapalitan ang leader nila dahil may problema. Eh dito tayo may problema din. Kaya siguro hindi naasikaso ang governance kasi puro eleksyon ang nasa isip ng mga politiko. Eleksyon at saka pagpatay ng sunog sa dami ng mga lumalabas. Hindi po ba, no, Senator? Tama po yan. Ngunit hindi naman masamang pag-uusapan kung sinong susunod at ihalal na Pangulo ng ating bansa o mga opisyal ng ating pamahalaan. Dahil sa dyan po dyan ang buhay ng karamihan sa atin, doon nakasalalay. Correct. Kaya hindi masama po na pag-uusapan Ayun. ang ganong klase mga issue. O baka dahil ang mga Pilipino mahilig lang tumaya sa sabong. Hindi man po tayo. Ibang bansa sigurado ako, Corina, na ang halalan ay isang topic na pinag-uusapan maaga pa. Okay. So, historically, Senator, nagtatagal po ba sa plenaryo yung botohan for an impeachment? Sa aking nakikita sa 2 beses na nagkaroon ng impeachment, hindi naman matagal dahilan sa ito'y prosesong Bakit pinapatagal nila? Ito naman si Bacolod talaga. Bakit pinapatagal nila? Mabilis lang pala dapat yung butuhan na yan. Di ba? Nung nagdaang linggo pa yan eh. Ngayon, may schedule pa nila sa Lunes pa daw. Sa bagay, isang araw na lang hihintayin natin magkakaalaman na. Pero tayo nakakaramdam ng meron ng budget, ha? Nahanapan na nila ng paraan kung paano mapapadala sa Senado yung impeachment na yan. Di natin alam. Gumana ba yung pananakot sa OBM? Yung di umano, yung mga salin nila sa ombudsman, yayariin yung mga congressman na pipirma sa impeachment. Or, nahanapan na nila ng FLR. political. Pag tumagal, ibig sabihin, walang lakas ang Pangulo. Mahina po ang Pangulo kung siya po ay interesado sa proseso ng impeachment at hindi po niya magagawa na agad manilitis ang kaso. Kasi iyan po ang ating impeachment ay isang paraan na hinihiling natin ang panagot ng isang impeachable official sa mga offenses or sa mga pagkakukulang na kanyang hinaharap. Kaya depende po sa akin po, mabilis man kailangan kung nasa kapangyarihan ka at talagang May hawak ka may sa hawak tao. ka, ituloy mo na para po matapos na. Ayun, diretso magsalita si Senator, ha? Sabi ko sa Diretso. iyo, wala nang paligoy-ligoy. Anong pakialam namin sa ebidensya? Kung hawak mo ang mga congressman at malakas pa rin ang kapit mo sa mga politiko, mapapadali yan, ano man ang ebidensya o wala. Oo. Dahil yan, Corina, is a political process. It is. Hindi Yes. po yan kagaya sa husgado na kailangan marunong ka tumingin kung ano mas mabigat na ebidensya. Yan po, ang impeachment process ay political in nature. Ibig sabihin, ang konsyensya ng mga mambabatas ang siyang tinitingnan kung ano ang kanilang boto. Ayun. So sa isang impeachment, sir, hindi totoong walang pakialam ang presidente. Say, as they say in English, tell that to the Marines. Dalawang beses. Ante Claire, narinig mo ba yung sinabi na yun itong si former Senate President Pralin Drilon? Tell it to the Marines. Yung mga Marines kumakanta na. Na di umano, diniliberan din ng pera yung amo mo. Ante Claire, impeachment hindi gagana pagka hindi gusto ng presidente. Pagka yan gumana, ibig sabihin, atat na atat ang presidente dyan sa impeachment na yan. Beses po ako nag-senator judge. At wala pong masama kung makialam ang Pangulo dahil Yan. sa yan po ay prosesong political. Masama pag makialam ang Pangulo sa husgado, ngunit hindi masama kung makialamang ang Pangulo sa isang impeachment process. Correct. Of course, ang ebidensya ay tinitingnan din. Ngunit at the end of the day, ay ang konsyensya mo ang titingnan mo. Dahil sa Corina, Willard, hindi naman abogado mo yan eh. Ang karamihan, hindi abogado. Kaya
they cannot appreciate, hindi po nila natitingnan ang ebidensya kagaya ng isang huwes o ng isang abogado. And those are two different branches of government. Tama po yan. Oo. Okay. So, hindi magtatagal ang prediction ni Senator. Paano naman yung nagbabaha na daw ang pera? Yan po ba ay... Senator, Ay, kasama usapang na. totoo lang ha? Ano ba Kasama. talaga? Meron kaya talagang bumabahang pera dyan? Alam mo ko rin na bilang isang abogado, ako po'y base ang aking mga opinion kung ano po yung ebidensyang iharap. Alam mo yung mga maraming perang namibigay, yan po ay usaping araw-araw at wala namang Usaping wala araw-araw. namang ebidensya na hinaharap ngayon. Pag mayroong ebidensya, kagaya nung flood control scam, yun, ibang usapan yun. Yun talagang hindi mo na kayang itanggi, ano? Yes, opo. Oo, at kapag kumampi ka sa mga contractor, ikaw naman ang hindi na maboboto ulit. Oo. Tama po yan, mayroon kang problema pag sasabihin mong tama yung nangyari. Okay. House rules in the Naku, Senate. matindi ho yan ha. Yun ika nga sundot nitong si Ma'am Corina. Pagka ikaw naman bumoto sa mga kontraktor, pumanig sa mga kontraktor, hindi ka na maibuboto ulit. At yan ang mangyayari talaga yan. Kaya markahan nyo ho yung mga congressman nyo na talagang makikiisa dyan sa impeachment na ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Ano ba yung ginawa yung sinasabi ni Congressman Marcoleta doon kay Ping Lacson, di ba sabi niya, I find it irregular na ayaw ni Senador Ping na pasalitain si Congressman Senador Marcoleta. Okay. Dalawang bagay. Unang-una ko rin na yung privilege speech ni Senator Lacson ay hindi po kasama sa impeachment yun. In fact, it covers a completely different issue. And yan po ay ang flood control mess. Pangalawa, doon po sa ayaw sagutin o ayaw sagutin ni Senator Lacson yung mga tanong na ilabas ni Marcoleta, yan po ay kasama sa pribilehiyo ng isang mambabatas. Yan po ay recognized kahit saan ka pumunta na kongreso. Yan po ang tinatawag nating privilege na hindi mo po pwedeng ibaliwala. Dahilan sa pagtutubayo ang isang mambabatas, ibig sabihin, siyang nare-recognize. Kaya ang unang tanungin mo in parliamentary scenarios is, ikaw ba'y papayag na tanungin? Ikaw ba'y papayag na sumagot? At pribilehiyo po yan ng mambabatas na kung saan siyang may ang recognized na sabihin, oo, hindi. Wala pong masama doon. Ayun. Wala Walang pong masama doon. irregular doon. So Walang dapat irregular yata doon. ang nangyari, noong tumanggi na si Senador Ping, nanahimik na lang si Huwag na Senador. ipilit. Huwag nang ipilit kasi may comment pa siya eh. Kasama lahat yun. Kasama na lahat yun. Ang ibig lang sabihin doon, kailangan Senator Lacson, pananagutan mo yung ayaw mo ang sagutin. Right. They say, yan po ay accepted na consequence. Ayun. It is a political exercise and therefore parliamentary privilege and therefore pagdating po ng halalan, pwede pong gawing issue. Yan. Rules on impeachment. Ano pala yun? Kumbaga talagang yung ginawa nito si Senator Rodante Marcoleta, walang mali doon. Na talagang pinagdiinan niya na kung ayaw mo sumagot, okay lang. Sabihin mo na ayaw mo sumagot. Pero huwag mong gagamitin kondisyones sa hindi mo pagsagot, yung hindi namin pagpirma diyan sa partial committee report mo na yan. Kasi yun ang pinagpipilitan eh. Sasagutin ko kayo pagka pumirma na kayo sa partial committee report. Ganun mo ang dating eh. Stage 2 talaga nitong si Pinky. Yung pagdinig dyan sa Blue Ribbon. Di ba? Diyan po sa Senado. Ano ba ang issue nila doon? Ano ba yung parating nilang tinatanong? Una-una yung forthwith. How soon is forthwith? Ano bang spelling nun? Oo nga. Double H ba? Oo. Ako po hindi sang-ayon doon sa interpretasyon ng Supreme Court. Yeah. Yung fourth, alam mo, sa aming mga abogado, sa aming tinatawag na statutory construction, ang isang salita ay bibigyan mo ng ordinary meaning. Anong ibig sabihin ng forthwith? Tatlo tayo dito, nakakaalam tayo. Ano mo ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Agad-agad. So, agad-agad kailangan.
ay yan po ang pagkaintindi ng pangkaraniwang mamamayan sa salitang forthwith. Iba-ibang interpretasyon ang binibigay, hindi po ako sang-ayon. Ngunit, nirespeto ko po ang Supreme Court. Yan po ang sinabi nila. At sinabi naman nila doon sa pangalawang resolution na yan po ay nasa diskresyon ng Pangulo ng Senado at hindi namin pakikialaman yon. Ang sasabihin na ganito ang petsa ng pag-uumpisa, yan po ay nasa diskresyon ng Pangulo ng Senado at yan po ay hindi namin pakialaman. So, yan po ang sitwasyon natin ngayon. Magkakaroon ng, sinabi naman ni Senate President Soto na as soon as matanggap ng Senado ang impeachment complaint, forthwith, agad-agad kanyang i-set yung hearing. Oo, sinabi yun ni Senator, ni Tito Sen, di ba? Yes. The next day, ang Agad-agad. kanyang, agad-agad. Yes, at ngunit paliwanag na natin na hindi ibig sabihin mayroon na kaagad trial kasi may proseso yan sa hingi ng... Ay, sir, Opo. yung proseso na yan, Opo. oo, makakasama pa rin po natin si Senator Franklin Drilon tungkol Ayan, bibitinin pa tayo nitong si Ma'am Corina dyan sa proseso ng impeachment na yan. Pero itutuloy ho natin yan, mga kababayan. Yo, welcome at back sa na memo. kagad. Kasama pa rin po natin Bilis. ang ating kaibigan at siya ang pinakabihasa sa tagal po niya sa serbisyo publiko. How many years in public service? 30 taon po. 30 years. Hindi ka pa Yes. pinapanganak, kuya. Hindi ba? Hindi ba? 30 I started years. with Cory Aquino in 1986 Yes. after the Grabe EDSA naman Revolution. yan. Ay, parang sabay tayo. I was 12 years old. Reporter na po ako noon. Okay, so the procedure when it comes, forthwith, as we were saying, forthwith is the day after, right away. Well, upon transmission. immediately, yes. Okay. Ngunit hindi sabihin, hindi ibig sabihin ko rin na immediately bukas magtra-trial na dahil lang may Yeah, proseso. no. May proseso. Isang proseso. Pagtanggap ng impeachment complaint, bubuuhin po, may formal na motion na bubuuhin ng husgado bilang impeachment court. Pangalawa, Meron. yan po may rules na i-adapt. Pangatlo, yun pong bigyan ng pagkakataong sumagot ang respondent doon sa impeachment complaint. Nasagutin ang dapat yung sinasabing unexplained wealth, Yan. yung sinasabing graft and corruption, yung sinasabing bribery, yung sinasabi na conduct unbecoming of a public So official. reading of the charges po That's muna. correct. Opo. And Opo, then- hindi naman lahat. Basta bigyan siya ng kopya ng complaint. Tapos mula doon, sasagutin, bibigyan ng pagkakataong sumagot bago po mag-umpisa ang actual na paglilitis. Pero gaano katagal yun? Kasi nabanggit ni Senator Drilon sa kanyang libro bilang isa siyang veterano ng Bilib naman dalawang ako sa'yo, Willard, nabasa mo talaga ang assigned libro. reading ko kagabi bago matulog. Itong libro niya, Being Frank. Being Ayan. frank. Being And he's really frank. so frank. Veteran na kasi siya ng dalawang Yes. impeachment trial. Dalawang impeachment trial. Yes. President Estrada, former Chief Justice Corona. Yes. At nabanggit niya sa libro ko rin na Senator Frank, hindi ba? At yung mga impeachment ho na yun, especially kay Corona, meron ho talagang nangyaring dyan, hokus-pokus. Hindi ko man takkan na kaya alam mo Malacanang ng mga panahon na to. Nagpabaha daw ho sila ng pera dyan sa Senado ng mga panahon na yun. Big Umabot Frank. din ng halos isang buwan bago nagsimula ang trial Yes. after ma-impeach sina Erap at CJ Corona. Yan ang proseso. Dahil pinaghahandaan nila yung kanilang depensa. Yes. And they can take, sorry po, they can take as long as they want? Hindi. Meron pong rules yan. Kung ilang araw na dapat sagutin ang impeachment complaint. Hindi po pwede hanggang kung Kayo kailan. po ang nag-set ng 1 month? Approximate time. Pero may mga specific period for the answer. Ibig sabihin, kung ngayon natanggap mo yung complaint, magbilang ka ng 10 araw at dapat sagutin mo. So yun po, may mga, these are set periods. Ang sinabi ng Supreme Court, kung kailan nyo umpisahan, yan po ay nasa diskresyon ng Senado.
Okay, so yung 1 month was allowed, it was given. The 1 month is the approximate time that it will take para po makompleto ang preliminary process. Halimbawa, yung pagsagot dahil sa, kung hindi ako nagkakamali sa rules, 10 days. Yung pag-adapt ng rules Nasa mid po si Sen. impeachment, mayroon din yan. So, yung 1 month po ay ang sinasabi natin, mga isang buwan siguro bago pag-umpisa, ibig sabihin bago Ayan. matawag yung isang testigo. Right. Pero hindi ibig sabihin na ang proseso ay nag-uumpisa lamang pag natawag mo yung testigo. Yung pagsagot, yung period to answer, kasama po yan sa proseso. Kumaga at the minimum, at least by June, sir, magsimula na ang trial. Sa akin, it's a reasonable prediction na sa Hunyo, mag-uumpisa na ang trial. Ayun. Pag trial, is it required na mag-attend si VP Sara? Ay, nasa kanya po yan. Kung hindi siya mag-attend nung dalawang impeachment trial kung saan ako inaupo bilang Senator Judge, hindi naman umarap si President Estrada noon at saka si Chief Justice Corona. Ay, hindi po sila humarap. Hindi. Partida ha, impeachment trial na ho yun. Impeachment trial na, trial talaga. Full-blown trial yun sa Senado na yun. Di ba? Hindi humarap yung mga nasasakdal o gustong matanggal. Pero dito, sa House of Representatives pa lang, pinagpipilitan itong si Baculaw, dapat humarap si VP Sara. Dapat magpaliwanag na siya. Ang problema, hindi ho sila hinarap. Hindi nagpaliwanag si VP Sara. Magkita-kita tayo sa Senado kung magkikita-kita ho sila. Hindi pa ho natin alam kung mapupunta yan sa Senado. Abangan ho natin sa Lunes. Kailangan humarap. But they are represented by lawyers, by counsel. Pero nung huli, Senator Drilon, si CJ Corona humarap at Ay, nadali yung sarili niya. Naging testigo siya Okay. ng sarili niya. So, yun po ay pribilehiyo. Ngunit nung panahon... Na-incriminate, ano? Sarili niya, na-incriminate niya ang sarili niya. Well, yan ang sabi ng, yan ang conclusion. Dahilan sa nahirapan siya magpaliwanag when he was confronted by bank records. Ganon din dito sa, ganon din dito sa kaso ni Vice President Vice President Sara Duterte. Ngayon, dinabas na yung mga tinatawag na ng Anti-Money Laundering Council, yung bank accounts, kung saan pinapakita ng Anti-Money Laundering Council na mayroong 3 billion yata or something like that na pumasok sa account ng Vice President Yan. at wala po sa kanyang statement of assets and liabilities. Walang report na kasama ito sa kanyang mga ari-arian. So yan po ay ground for the cited by the impeachment complaint. So yan Okay. po ay lilitisin pagdating sa Senado. Opinion lang po, ang sabi ng iba, doon pa lang sa grave threats, threatening the life of the president, is enough grounds for impeachment. Do you agree? Na hindi na kailangan pumunta pa sa, saan ba pumunta yung account na yan, yung perang yan, kanino pumunta, o winidraw naman daw, hindi naman binalik, etc., etc., etc. Noong panahon ni dating Pangulong Erap, Clarissa Ocampo pa lang tapos ng boxing eh. Di ba? Yan po ay sa opinion ng publiko. Ngunit hindi mo masabi dahilan sa iyong kung sino man ang pagpapasya, kung mayroong impeachable grounds, iyan po ang mga senator judges. So hindi po natin alam kung yan po ay sapat sa tingin nila at malalaman lang natin pag nagkaroon na ng judgment, ng decision. Doon naman sa kaso ni dating CJ Corona, yung SALN niya ang nadali. Nakadali sa Tama po kanya. yan. Dahil Tama po hindi yan, accurately yun. nakadeclare ang kanyang Yung assets. salin niya ang siyang, let's say, change the picture dahil nung umpisa, Yung kay Renato Corona, nakadisgrasya sa kanya, yung 50 million na di umanong binayad sa mga senador noong mga panahon na yun. Hindi yung salin, yung 50 million. Di ba? Si Ping Lacson mismo ata ang nagbulgar niyan eh. Pinatutuhanan di umano na meron talagang kumalat na 50 million para sa mga boboto, para sa conviction nitong si Renato Corona. Hindi yung mga ebidensya, yung 50 million ang ika nga nagsalita doon sa impeachment na yun. Kaya tayo excited dyan sa impeachment dito kay VP Sara.
Kung hindi na kasi 50-50 billion ang pinag-uusapan dito, maleta na ho mga Kaya kababayan. naman na medyo hirap ang prosecution sa mga cited grounds. Ngunit pagdating noong bank records, medyo nag-iba ang hangin at ang public opinion shifted against Corona. Kaya humarap siya at pinaliwanag. Dahil ganon din dito ngayon. Mayroong AMLC records na lumabas. Yung account, kaya ang isang importanteng piece of evidence, yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, na kailangan i-file ng mga public Right, official. kasi hindi tugma sa... Hindi nakareport doon. Hindi nakareport Opo, doon. opo. Oo. Okay, sir. Can the prosecution cite former impeachments? Like for example, ito, ang nakitang ebidensya laban kay dating CJ Corona, ito ang nakitang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Estrada. And it merited the impeachment. Pwede ho bang ma-cite yun? Pwede po bang, can they invoke? Yes, a precedent. Precedent. Precedent, opo. In Precedent. fact, pwede rin... Parang ganito, ito kay CJ Corona, tag 50 million lang ang pinakalat dyan sa trial niya, dyan sa mga senador. Kaya ngayon, kung tag 100 million lang ang ibigay sa inyo, huwag na kayo masyadong juicy. Pwede yun, President. Hanggang sa yung ground ng Korte Suprema doon sa pagpapaalis kay Chief Justice Corona, sasabihin, sangayon sa Korte Suprema, ang hindi tama na SALN or hindi ka nag-file ng SALN ay isang basihan kung bakit hindi ka pwedeng manatili sa inyong pwesto. Kasi po sa korte, talagang you can invoke, di ba? Former Yes, decisions. you can also invoke it here because that is a precedent. No, Wala pong President. problema yun. Parang, ewan ko ah. No, but- Ayoko mag-prediction. Oo. Ano tingin niyo, Yes. sir, ang pinakamatibay na ground against the VP? Against? The Vice President? Ay, hindi ako sasagot doon. Yan po ay nasa sa mga senador upang sumagot. Ayaw niyang pahuli, Willard. Hindi ka No, nagtagumpay. in fairness, I don't want to influence the outcome by statements here. At nasa sa mga senators po yan kung ano ba ang kanilang tingin na dapat ay maging basehan sa kanilang desisyon. Okay, Yeah. so it's going to be a Yes, back and Frank. forth between prosecution and defense. Gaano katagal po ang aabutin sa palagay ninyo? Depende po yan. Depende po kung gaano sa ebidensyang ihaharap ng parehong partido. Bibigyan ng pagkakataon ang Vice President Sara Duterte upang sagutin kung ano man ang ihain na ebidensya ng prosecution. So, depende kung gaano nila mapapabilis Yes. ang lahat ng yan. Okay. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may tatlong senaryo, tama po ba? Makoconvict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. Yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, huwag ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice Yan, huwag President magalit, Duterte, Oo. ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Pwedeng ituloy, ultimately it will reach the Supreme Court. Pwede bang ituloy ang impeachment trial para po malaman kung may basehan yung perpetual disqualification from holding I was public wondering office? about that. Sabi ko nga, matanggal siya sa pwesto
Pero yung perpetual disqualification is a matter of law, I think, already. It's a matter of, yes, matter of law, matter of penalty. Kaya and human right, yan oo. po ay sa aking basa ay aabot sa Korte Suprema. Dahil kung ako yung kampo ng Vice President Sara, takbo ako sa Korte Suprema at sabi ko, inaabuso ng Senado ang kanilang diskresyon. Abuse of discretion na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment trial. I will repeat for emphasis, yan po ay isang bagay na wala pang desisyon ang Korte Suprema Yan. o yung impeachment court na Hindi, wala daw, makapangyarihan daw ang impeachment court. Kaya kung ano man ang gagawin nila pag dumating ang punto na yun, wala makikialam sa kanila, di ba? Ano yan eh? Di ba sila bakulaw? Ano nila yan? Kumbaga, hanggat maaari, hindi pwede. Judicial overreach yan pag nagkataon. tigil doon ng impeachment trial nung panahon ni President Erap nung nag-walk out yung mga prosecutor dahil sa isang envelope kung inyong malala. Opo. Kaya po, hindi natuloy ang trial dahilan po sa nag-walk out ang mga prosecutors. Ayun pala yung nangyari doon. Oo. Pero dito, hindi natin alam kung May maipagpatuloy ang impeachment trial pag nag-resign si Vice President. Hindi po natin alam. Pero Okay. on the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial, do you Naku, think yun na. this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing. Siya Tapos ang na. maging sunod na Pangulo. Naku, yari. Okay. What a Ay, naloko na. Naloko na. fearless forecast. Yeah.